Sa conference room ng Modo University maraming tao ang nagsimulang mag-usap kung magandang ideya na magsagawa ng kompetisyon para sa mga talentado, mula sa iba't ibang unibersidad. Upang magsama-sama at makipagkompetensya sa isa't isa, at ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita sa mga mag-aaral na palaging may ilang mas malalakas kaysa sa kanila. Ngunit ang mga freshman ay hindi dapat mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban. Sinabi ni Wang Ting na sa katunayan ang lahat ay napagpasyahan na, at ang lahat ay maaaring lumahok, at umaasa siyang bibigyan nila siya ng isang listahan. Ang isa sa mga miyembro ng kawani ay lumingon sa direktor at tinanong kung gaano karaming mga tao ang dapat na irehistro. Sumagot naman siya na dapat mayroong mga 12 tao, at 10 starters, at 2 reserba. Sa kanyang opinyon, mas mabuting pumili ayon sa ranggo, dahil walang kalabisan tungkol dito. Ayon sa isa sa 3 listahan na maaaring hamanin ng mga papasok na mag-aaral. Ngunit kung susundin nila ang listahan ng pagraranggo ng Dragon doon, ay maaaring siya ay mag-alis dahil ito lamang ang tumutukoy sa tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ang nangyari kay Song Lan, ang kampyon ng Modo. Ang kanyang Beast Soul, ang multicolored glass butterfly, ay nasa auxiliary type, bagamat naabot na niya ang antas ng isang 7-star Beast General. Kung lalaban siya mag-isa ay madedehado siya at baka hindi siya makapasok sa top 10 ng listahan ng Dragon, ibig sabihin mahina si Song Lan. At kung sumali siya sa isang kapwa 9-star General Class Beast Soul, ang kanyang mga kakayahan ay maaaring karibal sa isang Beast King. Muling itinaas ng lalaki ang kanyang kamay mula sa kanyang upuan at kinausap ang direktor na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin na ginagamit niya ang ranggo ng Dragon bilang isang gabay, ngunit hindi ito ganap na sumunod dito. Pagkatapos ng lahat, maaaring magkaroon ng dobleng laban sa karapatan ng kompetisyon. Sinabi ni Direktor Wang Ting na tama, at ito ang unang pambansang kompetisyon at ipapalabas sa buong bansa kaya umaasa siyang ibibigay ng lahat ang kanilang makakaya at magsikap na malampasan ang iba. Naunawaan naman ito ng mga tauhan, at ang mga tagubilin ay sinabing gagawin nila ang lahat. Lumapit ang isang kawani kay Zhao Shan at nagtanong kung napakasaya niya sa mga bagong estudyante sa pagkakataong ito. At humiling na tingnan ang mga ito, at kinuha niya ang tablet mula sa kamay ni Zhao Shan at sinabi na may masigasig na hitsura na ang batang babae na ito na nagngangalang Sumo ay mahusay. Nagtanong naman ang lalaki kung bakit siya nagre-recruit ng isang rank E. Hiniling naman ni Zhao Shan na tumingin sa ibaba, nag-scroll siya ng kaunti at biglang sumigaw kasama ang hindi kapani-paniwalang sorpresa sa estudyante na si Lin Yuan na may Beast Soul Black Lizard Rank E talent ay natapos ang 10 antas sa mga resulta ng pagsusulit at nagtaka siya kung paano iyon naging posible. Tumugon naman si Zhao Shan na kung hindi siya ang naging tagasuri ay hindi siya maniniwala dahil ito ang unang paglahok ni Lin Yuan sa pagsusulit. Tinanong naman ng lalaki kung ano ang espesyal sa kanya. Sinagot naman ito ni Zhao Shan sa pamamagitan ng pagtatanong na siguro ay isa talagang henyo si Lin Yuan, dahil inaasahan niya rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kapag nagsimula na ang school. Samantala sa labas ng gabi ay bumagsak na, at isang maliwanag na lilang-liwanag ang sumisikat sa bintana ng apartment ni Lin Yuan. Habang nakaupo pa rin siya sa kama sa mga termino ng tao na parang isang monghe na kanyang nilinang, hindi gumagalaw ng buo sa proseso ng pag-absorb ng nuclear radiation, at natutunan niya ang S-rank nuclear breathing skill. Nagtanong naman si Lin Yuan tungkol sa nuclear breathing. Sumagot si Xiao Heilong na ang paghinga ng nuclear energy ay maaaring maglabas ng mga light particle na may nuclear radiation at ang infrared ray ay maaaring umabot sa 550,000 degrees. Tinanong ni Xiao Heilong kung gusto niyang gumastos ng 1,000,000 evolution points sa pagsasanay nito. Kumpiyansa na tumugon si Lin Yuan na syempre. At naisip na ang 1,000,000 evolution points ay worth it para sa isang S-rank na kasanayan. Si Xiao Heilong ay sumigaw na matagumpay niyang nakuha ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa nuclear breathing. Dagdag niya pa na sa buwang ito ay sumipsip siya ng 2,500 kristal, at ngayon ay mayroon na siyang 1.5 milyong evolution points na natitira. Sinabi naman sa kanya ni Lin Yuan na dahil nakikita niyang nagbunga ang pagsasanay niya, iminumungkahi niyang makita kung gaano karaming mga evolution points ang maaaring magpataas ng kanyang antas. At sinabi niyang gagastusin niya ang 500,000 evolution points para palakihin ang kanyang sukat. Dahil ang sukat ang pinaka-mahalaga sa mga halimaw.
Sumagot naman si Xiao Heilong na okay, at pagkatapos ay hiniling rin ni Lin Yuan na pataasin ang kanyang scale armor at gumastos siya dito ng 200,000 puntos. Pagkatapos ay hiniling rin ni Lin Yuan na pataasin ang tigas ng scale armor ng 200,000 puntos, at ang kapangyarihan ng nuclear reactor ng 300,000 puntos at dapat niyang dagdagan ang mga ito. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang window ng system sa kanyang harapan at sinuri niya itong mabuti. Sinigawan naman siya ni Xiao Heilong na siya na ngayon ang nangunguna sa Beast General Level Masters. At kaunti pa at siya ay magiging Beast King rank na. Sumagot naman si Lin Yuan at naisip niya na 1,250,000 puntos ay makakatulong sa kanya na maabot ang Beast King rank ng sabay-sabay. Ngunit sa huli ay nagawa niyang tumalon mula sa 3-star hanggang 7-star, at marahil daw siya ay masyadong ambisyoso. Si Xiao Heilong ay tumugon na itinuro ang mga bag na mayroon pa siyang 2,500 na kristal na natitira. Kung siya ay sumipsip ng lahat ng ito ay makakakuha siya ng hindi bababa sa 2.5 milyong evolution points. Nasabi niya naman na hindi niya alam kung sapat na ba ang bilang ng mga puntos na ito para umabante siya sa Beast King rank dahil sa sandaling hindi niya inaasahan na mula sa pangkalahatang antas ang kanyang cultivation ay magiging milyon-milyon. Kung mas mataas ang antas, mas maraming puntos ang kailangan, sinabi ni Xiao Heilong kung hindi yun gagana. Ang mga dekalidad na kristal at kapsula ay maaaring ibenta at palitan ng mababang kalidad. Itinaas naman ni Lin Yuan ang kanyang kamay at sumigaw ng oo at ang layunin niya bago magsimula ang school ay ang ranggo ng Beast King rank. Makalipas ang isang buwan sa platform ng tren, hawak ni Lin Yuan ang isang tiket sa kanyang kamay. May sumigaw naman sa kanya, at ito pala si Sumo ang kumaway sa kanya at lumapit na may dalang malita na naglalakad kasama si Zhao Shan. Tinanong naman ni Lin Yuan si Profesor Zhao Shan kung bakit siya naroon. Nakangiting sagot niya na uuwi siya para gawin ang isang bagay, at dalhin sila sa tren na dapat nilang sakyan. Sumagot naman si Lin Yuan na okay. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumakay sila sa tren at tinanong ni Sumo kung ano ang ginagawa niya sa nakalipas na 2 buwan na hindi siya nagre-reply sa anumang mensahe. Sumagot si Lin Yuan na sa mga oras na iyon ay nagsasanay siya, kaya pinatay niya muna ang lahat ng anumang komunikasyon. Nagtanong naman si Lin Yuan kung si Sumo daw ba ay nag-cultivate din at nagsumikap. Sagot naman ni Sumo na syempre at hindi lamang siya umabot sa Beast General rank. Ngunit nakamit niya din ang 3-star. Naiinis naman na sinabi ni Sumo na 2 months ago si Lin Yuan ay 3-star general at ngayon ay lumakas na siya kaya kahit anong pilit niya ay hindi niya ito maabutan. Sumagot si Lin Yuan na napakalakas na niya at tumaas ng husto ang kanyang level. Sa sandaling iyon ay ipinaalam sa kanila ni Zhao Shan na nakarating na sila sa tamang lugar. At binuksan niya ang pinto at pumasok sila sa isang silid na may lahat ng amenities, na ikinagulat ni Sumo. Naisip ito ni Lin Yuan sa pagpasok sa mga regular na upuan sa tren na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000, at si Profesor Zhao Shan ay may hiwalay na silid para lamang sa kanya, at ang isang Lord Rank Master ay espesyal na tinitrato. Sinabi naman ni Zhao Shan na kung magiging maayos ang lahat ay makakarating sila sa universidad sa gabi. Tinanong ni Lin Yuan kung ano ang ibig niyang sabihin sa kung magiging maayos ang lahat. Sumagot siya ng seryosong tingin na maaaring mangyari ang mga away sa pagitan ng mga halimaw sa daan na tinatawag nilang Beast Tide. Pangunahing nangyayari ang mga aksidente kapag ang 100 halimaw o ilang mga halimaw ng Lord Rank Beast ay umaatake sa tren, kung minsan kahit na ang mga Beast King rank na halimaw ay nahuhuli. Sumagot si Lin Yuan na parang napakadelikado nun, si Sumo napalingon at naging maingat sa mga salitang iyon. Patuloy pa na sinabi ni Zhao Shan na hindi sila dapat mag-alala, dahil ang posibilidad na lumitaw sila ay napakababa. At kung mangyari man iyon ay susubukan niyang pigilan sila para makatakas sila ng mga tao sa tren, kahit laban sa antas ng Emperor Rank Beast ay kaya niyang labanan ng 5 minuto. Si Lin Yuan ay alerto at naisip na sa lakas ni Zhao Shan ay maaari lamang siyang tumagal sa isang halimaw na nasa Emperor Rank Beast sa loob ng 5 minuto. Ito ay tila mas nakakatakot kaysa sa kanyang naisip. Sa sandaling iyon ang ilang malalakas na ingay ay naganap sa tren, at isang lalaki ang pumasok sa kanilang silid at sinigawan si Zhao Shan na 10 kilometro ang layo ay nakita ng radar na ang isang Beast Tide ay papalapit sa kanila ng napakabilis. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita habang may nanginginig na boses sa takot at sinabing sa loob ng 10 minuto, ang mga iyon ay madadaanan ng tren.
Sambit ng lalaki habang labis na natatakot at humawak ng buong lakas sa damit ni Zhao Shan. Nagtanong naman si Zhao Shan tungkol sa bilang ng Beast Tide, sumagot siya na mayroong 3 Beast King at higit sa 50 Beast General, at humigit kumulang 300 mga War Beast, ang iba pang 2 Beast Soul Master ay tumakbo upang salubungin sila. Lumingon si Zhao Shan kila Sumo at Lin Yuan, at tinanong kung gusto nilang sumama, dahil maliit ang banta at maaari nilang ituring ito bilang isang tunay na modelo ng labanan bago simulan ang pagsasanay. Sumagot si Lin Yuan ng oo, at sinabi ni Sumo na sasama rin siya. Ang tren ay biglang huminto at si Zhao Shan at ang kanyang mga estudyante ay bumaba. Si Zhao Shan ay nagtanong kay Lin Yuan at itinuro ang gilid kung maaari siyang magpaandar ng isa, sumagot naman si Lin Yuan na walang problema. Sinabi naman ni Sumo na hindi pa siya nakakita ng katulad nito noon, sinabi naman ni Zhao Shan na okay lang, at sumama siya kay Lin Yuan at dapat nilang sundan siya. Kinuha niya ang makantab na sasakyan at mabilis na pinaandar sa unahan, nasabi naman ni Lin Yuan na mabilis lang siyang umalis at iniwan sila, nasabi niya na napaka-irresponsible ni Zhao Shan. Hindi nagtagal sumakay siya sa isang parehong mahabang sasakyan na mukhang isang motorsiklo, at hiniling kay Sumo na sumakay. Sa pag-upo ni Sumo ay tinanong niya si Lin Yuan kung alam niya ba talaga kung paano magpaandar nito. Sagot niya na hindi, ngunit hindi niya naisip na mahirap itong matutunan habang sila ay nagpapaandar. Pagkatapos noon ay mariin niyang pinaandar ang accelerator at mabilis na pinatakbo, patungo sa kanilang destinasyon sa hindi kapani-pani walang bilis. Naisip niya naman habang patuloy siya sa pagmamaneho na halos parang katulad lang ito sa motorsiklo. Pagkaraan ng ilang sandali, naabutan na nila si Zhao Shan sa isang disyerto na lugar at tinanong ni Lin Yuan si Profesor Zhao Shan kung dapat bang magkaroon ng isang alon ng mga hayop sa unahan. Sinabi niya na ipapainit niya sila bago pumasok sa labanan, at kung makatagpo sila ng isang halimaw na lampas sa kanilang lakas ay kailangan nilang makalayo hanggat maaari at huwag mag-aksaya ng oras, dahil ang mga ito ay hindi pagsasanay sa mga laban, at ang kanilang kaligtasan ay mahalagang unahin. Hindi nagtagal bumaba siya sa sasakyan at sumanib sa kaluluwa ng hayop habang ito ay sinisigaw. Tumakbo siya patungo sa mga halimaw na umuungol. Si Lin Yuan ay tumingin kay Zhao Shan na naging isang malaking umaatungal na beast bear, habang sinimulang palibutan ng ibang mga lobo, at sina Lin Yuan at si Sumo ay nanatiling alerto at pinanood ang mga nangyayari ng mabuti. Sa sandaling ito ang buong katawan ng halimaw ay lumiwanag sa isang maliwanag na liwanag at ginamit niya ang Earth Claw spell. Pagkatapos ay pinalo niya ang lupa gamit ang kanyang kamao na lumilikha ng ilang mga bitek sa daanan ng mga lobo. Pagkatapos noon ay nagsimulang mahati ang lupa at ang mga lobo ay nahulog sa malaking butas na lumitaw, at ilang sandali pa ay muling nagsara ang butas. Naisip ni Lin Yuan habang nagugulat siya na nahati niya ang lupa, kung kaya ng Beast Soul Master ito, kung gayon ang ranggo ng Emperor ay madaling masisira ang mga bundok, habang nag-iisip. Tumakbo ang mga lobo patungo sa kanila, ginamit naman ni Sumo ang kanyang fusion spell at nag-transform at ginawa rin ito ni Lin Yuan, at naging mga halimaw, at nagsimulang makipaglaban sa umaataking mga lobo gamit ang kanilang mga kakayahan. Nagpakawala ng ice wave si Sumo sa isa sa mga lobo at winasak ni Lin Yuan ang kalaban gamit ang kanyang matutulis na kuko. Pagkatapos noon ang isa sa mga halimaw ay mabilis na papasugod kay Lin Yuan mula sa likod, habang si Sumo ay mabilis na lumingon at napagtanto ito, kaya mabilis niyang sinigawan si Lin Yuan na tumakbo. At mabilis siyang nagpakawala ng maraming ice shards patungo sa halimaw, ngunit ang mga shards na ito ay hindi gumana laban sa hindi kapani-pani walang depensa ng nilalang, at ang halimaw ay patuloy na lumapit at mabilis niyang napagtanto na walang silbi ito. Ginamit naman ni Lin Yuan ang Red Flame Claw spell at ipinadala ang kanyang kapangyarihan patungo sa paparating na halimaw, dahil doon ang nilalang ay napaatras ng malakas at ito ay dinyugo. Nakita naman ni Sumo ang nangyari at inisip na ang porcupine na iyon ay nasa Beast General Pick, ngunit natalo niya lang ito sa isang atake, kaya napatanong siya kung gaano na siya kalakas ngayon. Ang tren ay nagpatuloy sa paglalakbay sa napakabilis. Habang isa sa mga tripulante ay nagtanong sa commander na tingnan ito, at nagtanong kung ang detection radar ay hindi gumagana, ang commander ay nagtanong kung ito ay wala sa ayos, ngunit imposible iyon. Tinanong naman ng lalaki kung hindi ba ang mga lilang puntos ay dapat na nasa mga Beast King rank. Sinigaw naman ng commander na sandali dahil may mali na mayroong 3 Beast King rank,
kaya saan nanggaling ang pang-4 na punto? Matapos ang kanyang mga salita ay nawala ito sa radar, at sinabi niya na tila ito ay isang Beast King rank na maaaring itago ang presensya nito, kaya dapat daw nilang iulat ito kaagad sa mga Beast Soul Master sa front line. Sa sandaling iyon ang isa sa Beast Soul Master sa front line ay pinatay na ng isa pang halimaw, habang ang mga kamay nito ay nababalot ng dugo. At sumandal ito sa Beast Soul Master, pagkatapos ay lumitaw ang dugo ng lalaki sa bibig ng nilalang. Tinanong ni Sumo si Lin Yuan kung gaano karaming mga Beast General rank ang kanilang napatay. Sumagot siya na hindi niya alam at iminungkahi na ito ay mga 12. Sa sandaling iyon isang uri ng mahiwagang liwanag ang lumitaw sa likod niya na lumilikha ng isang puyaw ng tubig na mabilis niyang pinahit at naging alerto, isang madilim na lilang liwanag ang papalapit sa kanya. At isang halimaw ang umuungal ng malakas sa kanya at lumapit na may matingkad na pulang mata. Dahil doon si Sumo ay tumingin dito nang may takot at natigilan, ngunit sa sandaling iyon ay sinigawan siya ni Lin Yuan na ipikit ang kanyang mga mata kung hindi ay papasok ang dugo. Sa sandaling iyon ay inatake niya ang paparating na halimaw at mabilis niyang inatake, at ang buong dugo ng nilalang ay kumalat sa isang eskarlata na daloy at ang halimaw ay nahulog sa lupa. Iniulat naman ni Xiao Heilong na ang Beast King rank na ito ay nauuri bilang pinakamahusay sa stealth. Nasabi naman ni Lin Yuan na kung ganoon sila ay maling impormasyon ang naibigay, dahil may isa pang halimaw na nasa Beast King rank. Nagtanong naman sa kanya si Sumo habang naguguluhan. Tumingin naman si Lin Yuan sa halimaw at sinabing ito ay isang duwag na halimaw na alam lamang ay kung papaano magtago. Umungal naman siya pabalik sa halimaw, sa sandaling iyon ang halimaw ay nawala sa kanilang mga mata. Dahil doon ay nagsimula silang lumingon sa kanilang paligid habang si Sumo ay hiniling kay Lin Yuan na mag-ingat, dahil maaari itong lumitaw kahit saan. Sa sandaling iyon ang halimaw ay lumitaw sa itaas, at ito ay inatake ang nabagong katawan ni Lin Yuan, at mabilis na umatake gamit ang mga spike sa likod nito. Lumingon naman si Lin Yuan at tinanong ang halimaw kung nagpasya na lang ba itong kamutin ang likod niya. Sa sandaling iyon ay direktang tinusok niya ang kanang kamay nito at maraming dugo ang damanak mula sa halimaw na umuungal sa sakit. Pagkatapos noon ay natigilan siya nang mapagtanto na hinawakan siya ni Lin Yuan gamit ang kanyang mga kamay. Ngumiti naman siya sa halimaw at nagsimulang durugan ang halimaw sa kanyang mga kamay. Dahil doon natakot ang halimaw, ngunit ito ay hindi makagalaw, ibinuka naman ni Lin Yuan ang kanyang bibig at sumigaw na ipapatikim niya sa kanya ang kanyang nuclear breath. At isang maliwanag na asul na liwanag ang lumiwanag sa kanyang bibig at direktang itinuro ang apoy na iyon sa bibig ng kanyang kalaban. Pagkatapos noon, lahat ng bagay sa paligid ay nagningning ng maliwanag at maraming kidlat ang naganap sa pamamagitan ng panunood sa kung ano ang nangyayari sa malapit din ay si Zhao Shan na labis na nagulat at natigilan. Si Lin Yuan ay nag-transform pabalik sa kanyang anyo ng tao, kinuha ang purple na kristal mula sa lupa at nagtaka kung magkano ang core ng Beast King rank na maaari niyang ibenta. Nilapitan naman siya ni Zhao Shan habang nagulat na nagtatanong kung paano niya ito napatay. Si Lin Yuan ay nagtanong kung hindi niya ba ito nakita. Si Zhao Shan ay nagtanong sa kanya na maging tapat tungkol sa kung anong antas ang kanyang lakas ngayon. Sumagot siya habang nakatingin sa malayo na kaka-breakthrough lang niya sa 1-star Beast King rank. Nagulat naman si Zhao Shan sa narinig at ang kanyang bibig ay napanganga, at tinanong niya kung paano niya iyon nagawa. Dahil noong panahon ng pagsusulit siya ay isang Beast General rank na may 3-star lamang, at muli niyang tinanong kung paano siya lumakas ng husto sa loob ng 2 buwan. Bulong niya naman sa tenga ni Profesor Zhao Shan na may sikreto siya, at sinabing wag niya lang sasabihin sa kahit na kanino, dahil sa totoo lang kaya niyang sumipsip ng nuclear radiation mula sa lower soul crystals. Sa sandaling yun tumakbo si Sumo sa kanya at nagtanong na may takot na ekspresyon kung okay lang siya, nagwagayway naman siya ng kamay at mahinahong sinabing okay lang siya. Nagpasalamat naman si Sumo at sinabing kung hindi niya ginawa iyon ay magiging katapusan na sana niya. Sumagot si Lin Yuan na sa katunayan ay napakalakas ni Sumo, ngunit dahil sa natakot lang siya at nawalan ng katinuan. Sinabi naman sa kanya ni Zhao Shan na kung tutuusin ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa ganoong sitwasyon, kaya normal lang sa isang tao na kabahan. Lumingon siya sa propesor at sinabi na si Lin Yuan ay tama. Dahil ang mga hindi inaasahang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay maaaring mangyari anumang oras, kaya kailangan niyang magsikap na huwag biguin ang kanyang mga kasama. Pagkatapos noon ay ngumiti sila ni Lin Yuan sa isa't isa.
Habang si Zhao Shan ay tumingin sa kanila at naisip na sila ay tunay na pambihira. Sa paglubog ng araw ang tren ay nagpatuloy sa paglalakbay nito. Pumasok si Zhao Shan sa silid ng mga bata at nakita si Sumo na nakahiga sa kama at si Lin Yuan ay nakatingin sa labas ng bintana. Naisip niya na hindi niya inaasahan na ang taong ito ay maaaring sumipsip ng nuclear radiation bilang enerhiya. Siya ay isang tunay na henyo at sa lahat ng Beast Soul Masters ay namumukod-tangi siya, habang naisip niya rin ang nabanggit ng direktor na nagsasabing mayroon siyang isang pambihirang talento. Nilapitan naman niya si Lin Yuan at sinabing nakolekta niya ang pagnakawan sa ligtas na badge na iyon noong nasa Beast Soul Palace siya, ibebenta niya ang lahat at ibibigay ang pera sa kanya. Nagtanong si Lin Yuan kung iyan ba ang storage badge. Sumagot siya na oo, at hindi pa niya iyon nagagamit, at maaari niyang hilingin ang pareho. Ngunit para sa 10 cubic met of space kailangan niyang magbayad ng 1,000,000, gamit ang perang iyon ay dapat siyang bumili ng mas mababang kalidad ng mga kristal, at maaaring humiram ng emblem kung kinakailangan. Kinuha naman ni Lin Yuan ang badge sa kanyang mga kamay at nagpasalamat sa kanya sa pagsasabi sa kanya tungkol dito, at ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa kanya, at ang bagay na ito ay pag-iisipan niya kung bibili siya ng ganito sa hinaharap, sinabi naman ni Zhao Shan at hiniling kay Lin Yuan na huwag mag-alala sa kanilang unibersidad ang mga tunay na talentado ay hindi pinagkaitan ng mga resources, at kung makapasok siya sa nangungunang 10 sa ranggo ay maaari niyang piliin ang pribadong silid sa dormitoryo, at magkaroon din ng pagkakataon na kumatawan sa unibersidad sa pambansang kompetisyon. Nasabi niya naman habang nagugulat ang tungkol sa ranggo, at sinabing nauunawaan niya, sa sandaling iyon ay sinubukang idilat ni Sumo ang kanyang mga mata, at sinabi kay Propesor Zhao Shan na ang unibersidad ay napakayaman, at ang mga silid ng dormitoryo ay idinisenyo para sa maraming tao na hindi maginhawa para sa kanila na magsanay. Sumagot naman si Zhao Shan na ang dormitory ay isang lugar para matulog at makapagpahinga, at ang mga mag-aaral ay maaaring bumisita sa mga silid ng pagsasanay ng libre, at ito ay bukas 24 na oras sa isang araw. Naisip naman ni Lin Yuan na mabuti dahil may cultivation room, kung hindi ay ma-expose siya na mag-absorb ng mga kristal sa dormitoryo, sambit niya sa kanyang isipan at huminga siya ng malalim. Sinabi naman ni Zhao Shan na kung gusto pa niya ng hiwalay na silid ay maaari siyang mag-donate ng 5,000,000 sa paaralan. Laking gulat naman ni Lin Yuan sa narinig na 5,000,000 at sinabing ang laki nun. Sinabi naman ni Dumi na napakaliit nun. Nagulat si Lin Yuan nang marinig iyon at tumingin siya kay Sumo at napaisip kung sino ba talaga siya. Makalipas ang ilang sandali sa Modu University Dormitory, naglakad si Lin Yuan papunta sa pinto at naisip na bago masakop ang rangkang ay dapat muna siyang manirahan sa dormitoryo, at naisip niya na mabuti na nagpasya si Sumo na gamitin ang pabahay ng unibersidad. Bagamat may pera siya ay hindi niya kayang gastusin ng ganoon. Isang hindi kilalang lalaki ang nagbukas ng pinto para sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha at nagtanong kung siya ba ay isang bagong kasama sa silid. Nagpakilala siya at sinabing ang kanyang pangalan ay Zhao Ming, at ang kanyang beast soul ay isang 8-headed serpent at siya ay isang freshman. Pumasok naman si Lin Yuan sa silid at sinabing ang kanyang pangalan ay Lin Yuan at siya ay mula sa Xinhai City. Tinanong naman siya ng isa pang lalaki sa kwarto, kung siya ang talentadong lalaki na mayroon pa ring rank i-beast soul. Tinanong naman ni Lin Yuan kung kilala niya ba siya, sumagot naman ang lalaki na hindi, ngunit binasa niya ang kanyang profile, at siya ay kamangha-mangha. Patuloy naman na kumakain ng isang bag ng chips ang lalaki at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanya. Habang si Lin Yuan ay tinanong kung nakita niya ang kanyang file, ngunit saan maaaring makita ang personal na data ng mga freshman. Sumagot ang lalaki na may kanya-kanya siyang pamamaraan na wala sa unibersidad na hindi niya alam. Umupo naman si Zhao Ming sa computer table at nakangiting sinabi na ang taong ito ay mahusay sa pagkolekta ng impormasyon. Sinabi naman ni Wang Jin na maaari nilang pag-usapan ang anumang bagay na interesado siya, ngunit syempre ang impormasyon ay may presyo. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng isang bag ng chips, lumapit naman sa kanya si Lin Yuan at tinanong kung ano ang kanyang lugar sa ranggo. Napagtanto niya na siya ay isang impormante, sinagot naman ni Wang Jin na ngayon ay unang araw pa lamang sa unibersidad. At nagtataka kung paano niya mahahanap ang listahan ng napakabilis. Gayunpaman kung interesado si Lin Yuan ay makakapagbigay siya ng isa pang listahan na kinabibilangan ng lahat ng freshman na malamang na nasa top 10 ng mga ranggo.
Tinanong ni Lin Yuan kung magkano niya ibebenta ang impormasyon. Nakangiting sumagot naman si Wang Jin na dahil magka-roommate sila ay magbibigay siya ng 20% na diskwento na ginagawa itong kabuuang $4,000 at ibibigay niya ang numero ng card. Napaisip naman si Lin Yuan sa pag-iisip na magaling siyang impormante, dagdag niya pa, saan daw kaya siya nakakakuha ng ganoong impormasyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakaupo si Lin Yuan sa computer at nakakita ng isang piraso ng papel sa mesa na naglilista na si Shen Kang ay na-awakening ang Snow Wolf Fang Beast Soul, na may 1-star Beast Master Strength, at si Chen Mu na na-awakening ang Blue Demonic 3 Beast Soul Master, na mayroong 9-star Beast General Strength. At si Wu Zuangu na na-awakening ang Golden Wing Centipede King Beast Soul, na may 3-star Master Strength, at si Zhao Ming na na-awakening ang 8-headed Serpent Beast Soul, na mayroong 8-star Beast General Strength, at ang panghuli si Song Lan na na-awakening ang Colorful Glass Butterfly Beast Soul, na mayroong 2-star Beast Master Strength. Pinag-isipan naman ni Lin Yuan na maraming mga nakatagong henyo sa Modo City University, at kalahati dito ay freshman na may hawak na Beast King rank. At si Zhao Ming na tila masayahin ay isang 8-star Beast General. Nagtaka si Lin Yuan tungkol sa lakas ni Wang Jin, sa sandaling iyon ay binanggit ng isa sa mga lalaki na ang huling kasama sa kwarto ay dumating. At ang pinto ay bumukas at pumasok ang maskuladong lalaki. Pumasok ang lalaki na may nagbabantang ekspresyon at ipinakilala ang sarili bilang Song Lan. At nagpahayag siya ng kasiyahan sa pagkikita nila, ang mga lalaki ay tumingin sa kanya ng tahimik at iniisip na nakakatakot siya. Tinawag siya ni Zhao Ming sa pangalan at binanggit na siya ang kampyon ngayong taon sa lungsod ng Modo. Habang si Wang Jin ay bumulalas na may pagtataka na mapalad na makibahagi sa isang silid kasama ang kampyon. Nagtaka naman si Lin Yuan kung siya nga ba si Song Lan, at naisip na kung tama ang pagkakaalala niya sa kanyang Beast Soul ay isang Colorful Glass Butterfly at ang kanyang talent rating ay SSS. Iniabot naman ni Wang Jin ang kanyang kamay sa kanya na nagpahayag ng pananabik at nag-aalok ng 20% na diskwento kung interesado siya sa impormasyon. Iminungkahi naman ni Zhao Ming na magkasama na silang mananghalian, tinanggap naman ito ni Lin Yuan ng nakangiti. At naisip ni Lin Yuan na ang kanyang mga roommate ay hindi simple, dahil ang isa ay isang 8-star general, ang isa ay isang 2-star Beast King, at ang pangatlo ay isang impormante. Sabay silang lumabas at si Zhao Ming na nauuna ay nagpahayag ng kanyang pangarap na makapasok sa universidad, at ang kanyang hiling ay nagkatotoo at sinabing pakiramdam niya ay nananaginip siya. Binalaan naman siya ni Wang Jin na huwag mangarap ng gising dahil oras na para magbayad ng mga bayarin. Bigla naman nilang napansin ang dalawang batang babae sa hindi kalayuan at isa sa kanila ay si Sumo. At si Zhao Ming ay marugdob na tumingin sa kanila, habang si Wang Jin ay nakilala sila bilang si Shu Qingqiu, na may Snow Silkworm bilang kanyang Beast Soul S-rank. At si Sumo na may 9-tailed Snow Fox S-rank, napatanong naman si Zhao Ming kung paano nalaman ni Wang Jin ang lahat ng detalye. Iniugnay niya naman na ito ang kapangyarihan ng impormasyon. Napansin naman sila ni Sumo at lumapit siya at kumaway at sinabing matagal na silang hindi nagkita, nilapitan niya naman ito kasama ang kanyang kaibigan, at nakipagkamay siya dito habang tinanong niya si Sumo kung ano ang sinasabi niya. Dahil nagkita naman sila noong hapon, pero kamakailan lang ay naghiwalay. Ngumiti naman si Sumo at sinabing oo, at ipinakilala niya siya kay Shu Qingqiu, at sinabing ito ang kanyang kasama sa kwarto, binati naman ito ni Lin Yuan. Habang nangyayari ito labis na nagulat si Wang Jin dahil sa kilala nila ang isa't isa. Ngumiti naman si Zhao Ming at tinanong kung bakit hindi niya alam ang tungkol dito, di ba siya ang kanilang impormante. Sumigaw naman pabalik si Wang Jin at sinabing siya ay nangongolekta ng impormasyon, hindi naglalaro ng matchmaker, kaya paano niya malalaman kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Nagpasya naman si Lin Yuan na ipakilala ang kanyang mga kaibigan, at sinabing tignan nila ang mga lalaking ito, sila ang kanyang mga roommate na sina Wang Jin, Zhao Ming at Song Lan. Lumapit naman si Wang Jin at sinabing kakain sila ng magkasama, at tinanong niya kung gusto nilang sumama. Sinabi naman ni Sumo habang hawak ang braso ng kanyang kaibigan na nakatalikod sa kabilang side at may ngiti sa kanyang mukha at sumagot na hindi na muna. Dahil pumayag siyang mag-lunch kasama ang kanyang roommate kaya sa ibang pagkakataon na lang. Sinabi naman ni Lin Yuan na ayos lang, at nagpaalam na sila sa magkahiwalay na daanan.
Biglang sumigaw si Wang Jin at tinanong si Lin Yuan kung paano niya nakilala si Sumo na tila malapit na sila sa isa't isa. Lumingon naman siya sa kanya at tinanong kung ganun hindi niya alam. Kaya sinabi niya na kung gusto niya ibebenta niya sa kanya ang impormasyong iyon na may 20% na diskwento dahil sa magka-roommate naman sila, nagulat naman siya at natigilan nang marinig iyon. Tumingin si Lin Yuan sa langit at naisip na magiging masaya ang buhay campus. Makalipas ang 2 oras si Lin Yuan ay nakaupo sa sahig sa isang lotus na posisyon na may nakapikit na mga mata na kumikinang na spark sa paligid niya. Ipinaalam sa kanya ni Xiao Heilong ang isang mataas na konsentrasyon ng enerhiya ay mabuti para sa pagsasanay. Si Lin Yuan ay tumugon na ito ay isang libreng silid para sa paunang antas ng pagsasanay at mayroong isang bayad na silid para sa mga intermediate at advanced na antas. Kung saan ang konsentrasyon ng enerhiya ay dapat na mas mataas, gayunpaman ang mga silid na iyon ay mahal, dahil ang isang mid-level na silid ay nagkakahalaga ng 1,000 kada oras at ang mas mataas na silid ay nagkakahalaga ng 5,000 kada oras. Isinuot naman ni Xiao Heilong ang kanyang salamin habang naka-cross-arm ang kanyang mga braso, at tumingin sa window system, pagkatapos ay binanggit niya na nagkataon lang na naabsorb niya ang lahat ng mababang antas na kristal at nag-iiwan lamang ng mga dekalidad sa Beast Soul Capsule, itinuro naman siya ni Lin Yuan. At iminungkahi na suriin kung gaano karaming mga evolution points ang makukuha niya, sa pamamagitan ng pagsipsip ng isang dekalidad na kristal. Binati naman ni Xiao Heilong si Lin Yuan na nakakuha siya ng 1,000 evolution points. Nagalit naman si Lin Yuan sa pagpapahayag ng kawalang kasiyahan na nagsasabi na ang resulta ay kapareho ng pagsipsip ng mababang kalidad na mga kristal, at nag-aksaya lang siya ng 10,000 dolyar. Si Xiao Heilong ay lumipad palapit at tiniyak sa kanya na walang masamang nangyari. Dahil mayroon pa rin siyang capsule, inilagay niya naman ang capsule sa kanyang bibig at pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw ang isang maliwanag na kislap sa kanyang tiyan na naglalabas ng maraming sinag ng liwanag. Nagulat at binati siyang muli ni Xiao Heilong sa matagumpay na pagsipsip ng soul capsule ng beast, at nakakuha siya ng bagong talento. Si Xiao Heilong ay nagtaas ng kamay at masayang umikot ng ilang beses habang si Lin Yuan ay tumingala sa gulat at nagtanong kung mayroon siyang bilang ng talento sa kanyang mga katangian, at kung ito ba ay mga nakatagong parameter.